Akala ni Lyra, kabutihan ang pagligtas niya sa isang sugatang lalaki, pero hindi niya alam, ang dugo niyang manggagamot ang mismong magpapagising sa sumpang matagal nang natutulog sa dilim. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe. Ang kwentong ito ay hango sa mga sinasabing totoong karanasan at mga alamat na kumalat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Layunin lamang ng video na ito na magbigay aliw at kilabot sa mga mahilig sa kwentong kababalaghan. Huwag itong ituring bilang ganap na katotohanan. Anumang pagkakahawig sa tunay na tao o pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Kung mahina ang loob mo, mag-ingat ka dahil baka hindi ka na makatulog mamaya. Madilim ang gabing iyon. Ang ulan ay tila walang balak tumigil, at ang hangin ay humahampas sa mga bubong ng mga bahay sa isang liblib na baryo sa Quezon. Sa bawat kulog at kidlat, sumasabay ang alulong ng mga aso, tila may nararamdaman silang hindi pangkaraniwan. Sa gitna ng dilim, may isang batang babae na naglalakad mag-isa sa daan, hawak ang maliit na parol na gawa sa garapon at kandila. Siya si Lyra, isang dalagang tahimik, mahinhin, at kilala sa baryo bilang may dugong manggagamot. Hindi siya gaya ng ibang kabataan. Mula pagkabata, nararamdaman na niyang may kakaiba sa kanya. Kapag may nasusugatan, otomatikong gumagaan ang pakiramdam ng may sakit kapag hinahawakan niya. Kapag may nagkakasakit, napapahinto ang lagnat sa tuwing binubulungan niya ng dasal. Ang sabi ng kanyang lola Ide, iyan ang dugo ng ating lahi, Lyra dugo ng manggagamot. Ngunit alam din ni Lyra na may kapalit ang ganitong kapangyarihan, dahil sa bawat gumagaling, may lakas siyang nawawala. Habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang kakaiba sa gilid ng daan, isang anyong gumagalaw, duguan, at tila hinahabol ng kamatayan. Nang masinaga ng ilaw ng kidlat, napaatras siya. Isa iyong lalaki, ngunit may kakaibang anyo. Mahahaba ang kuko, ang balat ay tila may pilas, at ang mata ay nagliliwanag sa dilim. Ngunit ang pinakanakatakot, may mahabang sugat sa kanyang likod, at tila pilit lumalabas ang mga pakpak na parang sa paniki. Dapat ay tatakbo si Lyra. Dapat ay tumalikod siya. Ngunit sa halip, lumapit siya. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Mahina niyang bulong. Mahina ang paghinga ng lalaki. Tulungan mo ko, anas nito, bago siya tuluyang nawalan ng malay. Sa kabila ng takot, pinasa ni Lyra ang lalaki at dinala ito sa lumang bahay ng kanyang lola, isang bahay na matagal nang pinamumugaran ng mga bulong at dasal. Sa ilalim ng lamparang may dilaw na liwanag, nakita niyang tila hindi karaniwang sugat ang nasa katawan ng lalaki. Hindi ito gawa ng tao, para bang sinabuyan ng asido o sinunog ng banal na tubig. Hindi ito basta aksidente, bulong ni Lyra sa sarili. Parang may humabol sa kanya. Ilang oras na ang lumipas, at habang ginagamot niya ito, napansin niyang mabilis maghilom ang mga sugat. Sa bawat patak ng kanyang halamang gamot, tila gumagaling ang balat ng lalaki sa paraang hindi normal. Nagsimula siyang kabahan. Ang dugo nito ay masyadong maitim, at sa tuwing tumatama sa balat niya, tila may malamig na alon na dumadaloy sa kanyang katawan. Kinabukasan, nang magising ang lalaki, tumitig ito kay Lyra na para bang sinusuri siya. Bakit mo ako tinulungan? Tanong nito, malamig at mababa ang boses. Dahil sugatan ka, sagot ni Lyra. Wala naman akong intensyong manakit. Ngumiti ang lalaki, ngunit hindi iyon ngiti ng tao. Hindi mo alam kung sino ako, hindi alam ni Lyra kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa mga sumunod na araw, habang nananatili ito sa kanyang bahay, napansin niya ang mga kakaibang bagay, ang mga ilaw na kusang namamatay kapag nasa paligid ito, ang mga hayop sa paligid na tila natatakot, at ang kakaibang pagtingin ng lalaki tuwing naglalapit ang kanilang mga mata. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Tanong niya minsan sa sarili. Parang may koneksyon kami hanggang sa isang gabi, habang pinapalitan niya ang benda ng lalaki, nakita niyang unti-unting sumisibol muli ang mga pakpak sa kanyang likod, ngayon ay mas buo, mas malakas, mas nakakatakot. Napaatras siya, halos mabitawan ang bote ng langis. Anong klaseng nilalang ka? Tinitigan siya ng lalaki, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang tunay na anyo nito. Ang balat ay kumikislap sa dilim, ang mata ay nagliliyab sa pula, at sa kanyang ngiti ay lumitaw ang dalawang matutulis na pangil. Aswang mahina niyang bulong.
Ngunit sa halip na umatake, lumuhod dito sa harap niya, tila nagsusumamo. Hindi ko ginusto to na aksidente lang ako. Inatake ako ng kapwa kong aswang. Gusto nilang tapusin ako dahil tumanggi akong kumain ng laman ng tao. Hindi makapaniwala si Lyra. Isang aswang, ngunit humihingi ng tulong. Sa bawat araw na lumilipas, habang pinipigilan niyang ibunyag sa mga taga-baryo ang katotohanan, mas lumalalim ang hiwaga. Sino talaga ang lalaking ito? At bakit sa kabila ng lahat, tila nagkakaroon siya ng koneksyon dito na hindi niya maipaliwanag, isang kakaibang pagtibok ng puso tuwing tinititigan siya ng lalaking nilalang. Hanggang isang gabi, narinig ni Lyra ang mga aso na muling nag-aalulong. Ang hangin ay malamig at mabigat. Mula sa labas, may mga boses na bumubulong, nandyan siya ang tumalikod sa lahi namin, lumapit si Lyra sa bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang tatlong nilalang na may pakpak at kumikintab na mga mata, papalapit sa kanilang bahay. At sa sandaling iyon, humarap sa kanya ang lalaki, at sa kanyang mga mata ay bakas ang takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lyra. Lyra, sabi nito sa nanginginig na boses, kung anuman ang mangyari huwag kang lalabas. Ngunit alam ni Lyra, hindi niya basta-basta may iwan ang nilalang na minsang niligtas niya, ang aswang na aksidenteng napunta sa kanyang pangangalaga. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe, sumabog ang isang malakas na kulog sa labas, kasunod ang halos sabay-sabay na alulong ng mga aso mula sa iba't ibang bahagi ng baryo. Napayakap si Lyra sa sarili habang marahang isinara ang bintanang kanina ipinagmamasdan niya. Naroon pa rin ang lalaki, ang aswang na kanyang niligtas, nakaupo sa gilid ng papag, hawak ang lumang kumot na ibinigay niya. Basang-basa pa rin ang buhok nito, at sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong, tila lalong bumibigat ang katahimikan sa paligid. Hindi sila titigil, Lyra, mahina nitong sabi. Hanggat hindi nila ako nakukuha, pati ikaw mapapahama. Hindi alam ni Lyra kung paano tutugon. Gusto niyang magtanong, bakit siya tinutugis ng mga kapwa niya? Bakit parang may malaking lihim na hindi pa sinasabi? Ngunit sa halip tumayo siya at kinuha ang isang bote ng langis. Wala kang dapat alalahanin. Habang nasa bahay na to, ligtas ka, sabi niya, kahit ang totoo, may bahagyang panginginig sa kanyang boses. Sa sulok ng bahay, may altar ang kanyang lola, may krus, mga dahon ng basil, at ilang lumang agimat. Simula nang dumating ang aswang, napansin niyang madalas nag-iiba ang apoy ng lampara roon, minsan asul, minsan kulay abo, at minsan tuluyang namamatay kahit walang hangin. Isang gabi, habang inaayos niya ang mga halamang gamot, narinig niyang may mahinang tinig na bumubulong sa mismong altar. Hindi lahat ng may dugong manggagamot ay banal, napalingon siya, ngunit walang tao roon. Ang lampara ay nanginginig ang liwanag, at sa loob ng bote ng langis, tila may aninong gumagalaw. Hindi na niya alam kung imahinasyon lang ba iyon, o may nilalang talagang nagbabantay sa kanila. Lumipas ang mga araw, at habang dumarami ang gabi ng kanilang pagtatago, mas marami ring kakaibang nangyayari. Sa bawat umaga, may mga patak ng dugo sa labas ng bahay, ngunit walang bakas ng katawan. Minsan, paglabas niya upang kumuha ng tubig, may mga kalmot sa pintuan, malalalim, parang gawa ng matulis na kuko. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring magtanong. Lyra, may naririnig kaming alulong galing sa direksyon ng bahay niyo. May tinatago ka ba? Tanong ni Aling Dory, ang matandang tindera sa baryo. Umiti lamang si Lyra at sinabing baka pusa lang iyon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang malapit nang mabunyag ang lahat. Ang mga hayop sa paligid ay naglalaho, mga manok, kambing, at kahit mga pusa ng kapitbahay. Tinanong niya ang aswang, ngunit tumahimik lang ito at nag-iwas ng tingin. Hindi ako ang kumakain sa kanila, mahina nitong sabi. Ngunit hindi ko rin sila mapigilan. Nabahala si Lyra. Anong ibig mong sabihin? Kapag nagugutom ang lahi namin, hindi laging kaya ng isip na kontrolin ang katawan. Lalo na kung sugatan tulad ko. Hindi nakasagot si Lyra. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog siya, nagising siya sa isang kakaibang ingay, ang tunog ng paghinga, ngunit mabigat, malalim, at tila galing sa isang nilalang na hindi tao. Bumangon siya at lumapit sa silid ng lalaki.
Doon niya siya nakita, nakaupo sa dilim, nakatalikod, at may kumikislap na pula sa kanyang kamay. Sa sahig, may patak ng dugo. Anong ginagawa mo? Halos pabulong niyang tanong. Dahan-dahan itong lumingon at sa gilid ng labi niya, may bakas ng dugo. Ngunit bago pa siya makatakbo, tumayo ang lalaki at nilapitan siya. Hindi ako kumuha ng buhay, Lira. Pinilit kong hindi huminga ito ng malalim, pero kailangan ko ng dugo para mabuhay. Umatras si Lira. At ako ang pinagtaguan mo para makaligtas? Tahimik lang itong tumingin sa kanya, tila nahihirapan ding sagutin. Sa mga mata niya, may halong hiya, takot at paghingi ng tawad. Kinabukasan, habang naghahanda ng gamot, dumating ang kanyang matandang kapitbahay na si Aling Talia. Iha, baka gusto mong ipagdasal ko ang bahay mo. Kanina, may nakita akong itim na ibon na may mata ng tao, dumapo sa bubong niyo. Nanlamig si Lira. Alam niya ang ibig sabihin ng ganong ibon, tagasunod iyon ng mga nilalang ng dilim. Nang gabing iyon, sinubukan niyang makipag-usap muli sa aswang. Kailangan nating umalis dito, sabi niya. Hindi ka naligtas. At ni ako, hindi na rin. Hindi na ako makakatakas, sagot nito. Alam nila kung nasaan ako. Ramdam nila ako sa hangin, sa dugo, sa bawat sigaw ng mga hayop. Ang mga salitang iyon ay tila nagdulot ng bigat sa hangin. Sa labas, muling umulan, ngunit ngayon ay may kasabay, isang kakaibang amoy ng nasusunog na laman at mga boses na parang nagmumula sa lupa. Lumapit si Lira sa altar, humawak sa krus at biglang napaso. Napaatras siya, habang ang balat ng kanyang palad ay nagmarka ng pulang tanda. Hindi iyon paso ng apoy, parang simbolo ng mata. Napahawak siya sa kanyang dibdib, at naramdaman niya ang tibok ng puso na hindi nakagaya ng dati, mabigat, mabilis, at parang maihalong puwersa na hindi niya maipaliwanag. Sa mga gabing kasunod, nagsimula siyang managinip ng kakaiba. Nakikita niya ang sarili sa gitna ng kagubatan, nakayuko sa isang bangkay ng hayop, at sa kanyang bibig ay tumutulo ang dugo. Sa panaginip, naroon din ang aswang, nakangiti sa kanya, ngunit mailungkot sa mga mata. Pagkagising niya, nasa gilid ng kama ang lalaki. Lira, sabi nito, may dugo na nilalang na dumadaloy sa'yo. Hindi ka ordinaryong manggagamot. Kaya mo akong naririnig, kaya mo akong napagaling. Anong ibig mong sabihin, nanginginig na tanong niya. May bahagi ka ng kadiliman na matagal mo nang hindi alam. Bago pa siya makasagot, may malakas na kalabog mula sa labas, tila may bumagsak na mabigat na nilalang sa bubong. Nagkatinginan silang dalawa at sa sandaling iyon, alam nilang dumating na ang mga humahabol sa kanya. Ang lampara ay biglang namatay at ang tanging liwanag na naiwan ay mula sa mata ng aswang, pulang-pula, nagliliyab sa dilim. Lira, sabi nito, handa ka na ba sa katotohanan? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas, isang sigaw na hindi mo alam kung tao o halimaw. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe. Mabilis ang tibok ng puso ni Lira habang nakadikit sa malamig na pader ng bahay. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng ulan, ngunit sa ilalim ng ingay nito ay naririnig niya ang mabibigat na yabag, hindi tao, kundi mga paa na tila humahampas sa lupa na may matutulis na kuko. Ang mga bubong ay nagkakalansing, parang may mga nilalang na naglalakad sa ibabaw. Ang aswang na kanyang inalagaan ay nakapwesto sa tabi ng pinto, nakataas ang ulo, nakikinig. Tatlo sila, bulong nito. Isa sa kanila ang pinuno. Anong gagawin natin? Pabulong na tanong ni Lira, halos hindi humihinga. Manahimik ka. Kapag nalaman nilang nandito ka, ikaw ang unang tatargetin. Naramdaman ni Lira ang lamig na gumapang sa kanyang likod. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay muling kumurap at ang hangin ay biglang bumigat, parang may dumadaan na hindi nakikita. Sa labas, may boses na tumawag, malalim at paos. Lumabas ka, Ramil. Alam naming nandyan ka. Huwag mo nang idamay ang babae. Lira na patingin sa kanya. Ramil, iyan ba ang pangalan mo? Tila hindi ito narinig ng lalaki. Tumitig lamang ito sa pinto, ang mga mata ay nagliliyab sa pula. Hindi ko na sila mapipigilan, bulong niya. Kapag nakapasok sila, wala nang ligtas.
biglang may malakas na hampas mula sa labas. Tumilapon ang isang tabla ng dingding, at mula sa siwang ay sumilip ang isang pares ng mata, maitim, makintab, at parang walang puti. May humahalinghing na tunog, at isang mahabang dila ang tumagos papasok, parang ahas na naghahanap ng biktima. Napasigaw si Lyra, ngunit agad siyang tinakpan ni Ramil ng kamay. Tahimik, bulong nito, sabay sunggab sa dila at mabilis na pinutol gamit ang matalim na kuko. Tumilapon ang piraso ng laman sa sahig, kumikilos pa na parang buhay. Nanginginig si Lyra habang nakikita itong gumagapang papalapit sa kanya, kaya't dinampot niya ang lampara at sinindihan muli. Sa apoy ng langis, tuluyang natuyo at nasunog ang dila, nag-iwan ng amoy ng nasusunog na karne. Sa labas, umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw, parang halimaw na nasaktan. Ramil! Umalis na tayo, sabi ni Lyra. Hindi na ligtas dito. Ngunit bago pa sila makalabas, biglang sumiklab ang apoy sa altar. Ang mga dasal na nakasulat sa mga papel ay nagliyab mag-isa, at mula sa usok, tila may boses na sumisigaw, isang matandang tinig na babae. Lyra! Ang dugo mo'y gising na. Napaatras siya, hawak ang kanyang ulo. Sa paningin niya, saglit na lumitaw ang imahe ng kanyang lola Ide, ngunit hindi ito mapayapa. Ang mukha ay balot ng galit at takot. Ang dugo mo ay hindi malinis, sigaw ng aparisyon bago ito tuluyang naglaho sa hangin. Nanginginig, napasandal si Lyra sa dingding. Ano nang ibig sabihin noon? Bakit niya sinabing hindi malinis ang dugo ko? Tumitig si Ramil sa kanya, tila nag-aalinlangan. May lahi kang manggagamot pero may halong kadiliman. Ang mga tulad mo, kalahating tagapagpagaling, kalahating tagapagdala ng sumpa. Iyan ang dahilan kung bakit mo akong napagaling. Hindi makapaniwala si Lyra. Ibig mong sabihin kalahati ako ng kagaya mo. Hindi, sagot niya, ngunit konektado ka sa amin. At ngayon na nagising ang dugo mo, maaamoy ka na rin nila. Bago pa man makapagsalita si Lyra, biglang may nabasag sa labas, ang lumang basahan sa likod bahay ay nahulog at kasunod noon ay ang pag-iyak ng sanggol. Napahinto silang pareho. Wala namang bata sa bahay. Dahan-dahan silang lumingon at mula sa dilim ng silid, lumitaw ang isang maliit na anino, hugis sanggol, ngunit may mahahabang kuko at mga mata na walang puti. Hindi totoo to, bulong ni Lyra, habang ang anino ay gumagapang papalapit, umiiyak sa tono ng bata, ngunit maihalong ungol ng hayop. Sumugod si Ramil, sinubukang tabigin iyon, ngunit dumaan lang ang kanyang kamay sa katawan ng nilalang, para bang usok. Hindi ito laman. Isa itong anyo ng kasalanan, sabi niya. Nakikita mo lang yan dahil gising na ang dugo mo. Ang anino ay tumigil sa harap ni Lyra at itinuro siya ng maliit na daliri nito. Sa sandaling iyon, bumigat ang kanyang katawan at naramdaman niyang parang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Nagsimulang magdilim ang kanyang paningin at ang huling nakita niya ay ang mukha ni Ramil, balisa, at unti-unti ring nagbabago. Nang magising si Lyra, nakahiga na siya sa labas, sa ilalim ng ulan. Nasira na ang kalahati ng bahay at wala na si Ramil. Sa paligid, may mga bakas ng pakpak sa putik at ang altar ay tuluyan ng naglaho. Sa malayo, may liwanag ng mga sulo, mga taga-baryo, papalapit. Lyra, sigaw ni Aling Dory. May nakita kaming halimaw na lumipad palabas dito. Ayos ka lang ba? Hindi makasagot si Lyra. Ang kanyang kamay ay duguan, at sa palad niya, may nakaukit na simbolo, ang parehong mata na nakita niya sa altar. Ngunit higit sa lahat, naririnig niya ang mga tinig, mga boses ng mga nilalang na parang nasa loob ng kanyang isipan. Ikaw na ang susunod, Lyra, mula sa malayo, may anino na lumilipad sa himpapawid, si Ramil, ngunit ngayon ay buo na ang kanyang mga pakpak, at sa kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. Isang malamig na hangin ang humaplos sa mukha ni Lyra, at sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman ang kirot sa kanyang mga likod, parang may umuusbong na buto mula sa ilalim ng kanyang balat. Napasigaw siya, habang ang mga taga-baryo ay nagtakbuhan, iniisip na isa rin siyang halimaw. Sa gitna ng ulan, lumuhod siya sa putik, hawak ang kanyang likod. Ramil, anong ginawa mo sakin? Bulong niya. Ngunit ang tanging tugon ay ang malayong alulong ng hangin,
isang paalala na ang sumpa ay nagsimula na. At sa bawat kidlat na dumaan, nakikita niya ang anino ng isang babae sa gubat, kamukha niya, ngunit may pakpak at mata ng aswang. Basa pa rin sa ulan si Lyra nang tuluyang magdilim ang paligid. Ang mga sulo ng mga taga-baryo ay unti-unting naglaho sa malayo, habang ang hangin ay lumamig at bumigat, para bang may bumubulong sa bawat patak ng ulan. Nakatayo siya sa gitna ng gubat, walang direksyon, nanginginig, at ramdam ang kirot sa kanyang likod na tila lalong lumalalim sa bawat galaw. Bawat paghinga niya ay may kasabay na ungol ng kung anong nilalang sa paligid, mga boses na hindi niya nakikita, ngunit alam niyang nakatingin sa kanya. Ramil, mahina niyang tawag, halos hindi marinig ng sarili niyang boses. Nasaan ka? Walang tugon, tanging ihip ng hangin ang bumabalik sa kanya, may kasamang bulong na tila pamilyar. Ikaw na ang sisibol, ikaw na ang magpapatuloy, na palingon siya. Sa likod ng mga puno, may mga matang kumikislap, mga pares ng pulang ilaw, nagmamasid, dumarami, unti-unting lumalapit. Napaatras si Lyra, napasandal sa isang puno, at doon niya napansing may mga kamay na dahan-dahang lumilitaw mula sa lupa, parang sinusubukang abutin ang kanyang paa. Napasigaw siya, tumakbo sa gitna ng dilim, ngunit sa bawat direksyong tinatahak niya, nagiging pare-pareho ang tanawin, mga puno, putik, ulan. Parang umiikot siya sa iisang lugar. Sa likod niya, naririnig ang mga yabag, mga hakbang ng mabibigat na paa, mga pakpak na kumakalansing, at mga huni ng halimaw na parang nagdiriwang sa kanyang takot. Nang halos mawalan siya ng hininga, may liwanag na sumilay sa malayo, isang kubo sa gitna ng gubat. Nanginginig, dahan-dahan siyang lumapit, at sa bawat hakbang ay tila humihina ang mga bulong. Pagpasok niya sa loob, naamoy niya agad ang halimuyak ng mga halamang gamot at insenso, pamilyar, parang sa bahay ng kanyang lola Ide. Ngunit sa gitna ng kubo, may nakaupong matandang babae, nakatalikod, at marahang umiindak sa himig ng isang lumang awitin na parang dasal. Lola, tawag ni Lyra, halos humikbi. Dahan-dahang humarap ang matanda. Ang mukha nito ay kulubot at maputla, ngunit sa mata ay may ningning na hindi mo alam kung pag-asa o sumpa. Matagal na kitang hinihintay, Lyra, sabi nito sa boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Ngayon ko lang nakita ang dugo ng ating lahi na muling nabuhay. Lahi, tanong ni Lyra, umiiyak. Ano ba talaga ako? Ngumiti ang matanda, at sa ngiting iyon ay lumitaw ang dalawang matulis na pangil. Ikaw ang pagitan, ang tulay ng liwanag at dilim. Dugo ng manggagamot at dugo ng aswang. Nanginig ang tuhod ni Lyra. Hindi totoo yan, hindi ako halimaw. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumiklab ang apoy sa paligid. Ang mga halamang nakasabit sa dingding ay nagsunog mag-isa, at mula sa bawat usok ay lumitaw ang mga mukha ng mga taong matagal ng patay, mga nakamasid, umiiyak, at sumisigaw ng pangalan niya. Sa gitna ng apoy, ang matanda ay lumapit, ang kamay nito ay tila lumalambot, nagiging parang usok. Hindi mo na matatanggihan, apo. Ang mga pakpak ay sisibol, at kapag lumabas ang buwan, wala ka nang magagawa. Hindi, sigaw ni Lyra, sabay takbo palabas. Ngunit sa pagtakbo niya, napansin niyang ang lupa ay tila nagiging malambot, parang laman. Ang bawat yapak niya ay lumulubog, at mula sa ilalim ay may mga kamay na humahawak sa kanyang mga paa, hinihila siya pababa. Tulungan niyo ako, sigaw niya. Bigla siyang hinila ng isang matatag na braso, si Ramil, muling nagpakita. Basang-basa rin ito, ang mga pakpak ay nakatiklop at ang mukha ay pagod at duguan. Lyra, huwag kang titingin sa kanila, sigaw nito habang hinahatak siya pataas. Nang makawala siya, kapwa sila natumba sa lupa. Sa paligid, ang apoy ng kubo ay naglaho at tanging ang ulan na lang ang naririnig. Ngunit sa ilalim ng kanilang mga paa, gumagalaw pa rin ang lupa, parang may buhay. Tinatablan ka na ng dugo mo, sabi ni Ramil habang nakatitig sa kanya. Hindi mo na matatakasan ito. Kapag sumapit ang bukang liwayway, ikaw na ang susunod na mamimili, maging tao, o maging kagaya ko. Hindi ko pipiliin yan, sigaw ni Lyra, sabay tulak sa kanya. Bakit mo ko ginawang ganito? Tumingin si Ramil sa kanya, may lungkot sa mata. Hindi ako ang gumawa nito. Ang dugo mo mismo ang pumili.
Habang nag-uusap sila, biglang kumulog ng malakas, at sa isang iglap ang langit ay nagbukas. Ang ulan ay naging mas malakas, ngunit ang kakaiba, ang mga patak ay hindi tubig, kundi parang abo. Bumagsak sa balat ni Lyra ang mga abo, at sa bawat tama, tila nag-iiwan ng mga marka, mga simbolong umiilaw sa dilim. Sa gitna ng kaguluhan, may maririnig na sigaw mula sa malayo, mga tinig ng mga taga-baryo, humihiyaw ng halimaw. Halimaw! Papalapit sila, may dalang sulo at sibat. Ramil, kailangan mong umalis, sigaw ni Lyra. Papatayin ka nila. Ngunit mumiti lang ito ng mapait. Hindi ako ang gusto nila, Lyra. Ikaw. Natigilan siya. Sa likod ng mga puno, unti-unting lumitaw ang mga tao. Basang-basa, galit at puno ng takot. Nasaan ang babae, sigaw ng isa. Siya ang nagdala ng sumpa sa baryo. Tumalikod si Lyra, nakatingin kay Ramil. Tulungan mo ko, pakiusap niya. Ngunit bago pa siya maabot ng lalaki, bumuka ang lupa sa pagitan nila, isang itim na siwang na may apoy sa loob. Mula roon, may kamay na lumitaw, malalaking kuko, kumikislap sa pula, at hinila si Ramil pababa. Napatakbo si Lyra, sinubukang abutin ang kamay nito, ngunit huli na. Ang sigaw ni Ramil ay umalingaw sa hangin habang nilalamon siya ng dilim. Ramil, sigaw niya, halos mabaliw sa takot. Ngunit sa halip na katahimikan, may boses na sumagot mula sa hangin, ang parehong tinig ng matandang babae kanina. Ngayon, Lyra, ikaw na ang magdadala ng gabi. Biglang sumiklab ang kidlat, at sa liwanag nito, nakita ng mga taga-baryo si Lyra, nakaluhod, umiiyak, habang sa kanyang likod ay unti-unting bumubuka ang dalawang itim na pakpak. Ang mga tao ay nagsigawan, nagsitakbuhan, at ang ulan ay muling bumagsak, parang dugo na bumabalot sa lupa. Ngunit sa mga mata ni Lyra, wala ng luha. Tanging dilim, isang bagong sigla ng puwersang hindi na niya kayang pigilan. Hindi na malaman ni Lyra kung bangungot pa ba o realidad ang mga nangyayari sa kanya. Simula nang bumalik si Turo mula sa kamatayan, tila unti-unti nang nawawala ang dating katahimikan ng bahay nila sa gitna ng kagubatan. Sa tuwing dumidilim, may mga tunog na kumakaluskos sa labas, mga yapak na mabigat at mabagal, at mga hikbing parang galing sa nilalang na hindi na tao. Lyra, mahina ngunit malamig na boses iyon na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napahawak siya sa dibdib, ramdam ang mabilis na tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana, tinabig ang kortina, at muntik nang mapasigaw. Si Turo, nakatayo sa gitna ng dilim, nakayuko, nanginginig. Ang balat niya, mas maputla pa sa dati, at ang mga mata, tila kumikislap na parang may apoy. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, garalgal na bulong ni Turo nang lumapit siya kay Lyra. May mga tinig sa ulo ko, mga gutom na hindi ko maintindihan na paatras si Lyra. Ramdam ang takot at awa sa parehong sandali. Alam niyang hindi si Turo ang maisala, pero ang nilalang sa loob niya, ibang usapan na iyon. Kinabukasan, habang pinupulot ni Lyra ang mga dahon ng halamang gamot sa bakuran, napansin niyang wala ang ilan sa mga alaga niyang manok. Ang dugo, nagkalat sa lupa, ngunit walang bangkay. Parang nilapa at dinala ng kung ano. Turo't bulong niya, nanginginig ang kamay. Nang pumasok siya sa bahay, naamoy niya agad ang amoy ng dugo, sariwa at malansa. Nadatnan niya si Turo sa loob ng silid, nakaupo sa sahig, at sa harap nito, isang pirasong pakpak ng manok. Nang makita siya ng binata, tumulo ang dugo sa labi nito. Hindi ko sinasadya, sabi niya, halos umiiyak. Nagising ako at ito na ang itsura ko. Hindi ko alam kung ako pa ba to, ngunit bago pa makasagot si Lyra, biglang umingay ang paligid. Umugong ang hangin, at sa labas ng bahay, may mga aninong kumikilos, mga mata sa dilim, mga tawa na parang pamilyar, ngunit halatang hindi galing sa tao. Isa sa mga anino ay nagsalita, hindi mo siya maililigtas, Lyra. Ang dugo ng aswang ay dumadaloy na. Napaatras siya, halos mahulog. Ang boses ay galing sa isang matandang babae, ang kapitbahay nilang si Aling Sabel, na matagal nang sinasabing may alam sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Ngunit nang ilawan niya ito, wala na roon ang matanda, isang ulap ng itim na usok na lang ang naiwan at bumalot iyon sa buong paligid.
Mula noon, gabi-gabi nang ginugulo si Lira ng mga panaginip. Nakikita niya ang sarili niyang naglalakad sa gitna ng gubat, hawak ang dugo ang halamang gamot, habang tinatawag siya ng mga nilalang na may matatalas na ngipin at kumikinang na mata. Ang dugo mo ang susi, paulit-ulit nilang bulong. Doon niya naalala, may lahi siya ng manggagamot. Ang kanyang lola, isang albularyo sa kabilang bayan, ay matagal nang sinasabing may kapangyarihan laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit kung ganoon, bakit siya ang tinatarget ngayon? Isang gabi, habang sinusubukan niyang gamutin ang sugat ni Turo gamit ang langis at dasal, biglang kumilos ang katawan ng lalaki at sumigaw ito sa sakit. "Huwag mo akong gamutin. Mas lalong lumalakas sila kapag ginagawa mo yan." Nanlaki ang mata ni Lira. Sino sila? Ngunit sa halip na sumagot, napatingala si Turo, at mula sa likod niya, may lumabas na mahahabang kuko, itim, matulis, parang galing sa halimaw. Napasigaw si Lira, ngunit sa halip na umatras, hinawakan niya ito sa mukha. "Turo, lumaban ka. Hindi ka nila pag-aari." Ngunit nag-iba ang boses ni Turo. "Lira, hindi mo naiintindihan, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay." Bigla siyang natigilan. "Anong ibig mong sabihin? Ang dugo mo pinaghalo sa dugo ko noong inalagaan mo ako. Ikaw ang gumising sa sumpa." Dahan-dahang umatras si Lira, nanginginig ang buong katawan. Ang mga mata ni Turo ay nagiging pula na, at ang balat niya ay unti-unting nagkakaroon ng itim na ugat. "Hindi na ako ang niligtas mo, Lira. Isa na akong nilalang na nakatali sa'yo. Hanggang sa mamatay ka." Tumakbo si Lira palabas ng bahay, ngunit pagdating niya sa labas, nakapila na roon ang mga anino, mga aswang na tila matagal nang nag-aabang. Sa gitna nila, nakatayo si Aling Sabel, ngiting-ngiti. "Ngayon mo naiintindihan, Hija. Hindi mo siya sinagip, ginising mo siya." At sa gabing iyon, sa ilalim ng bilog na buwan, narinig sa buong gubat ang sabay na sigaw ni Lira at ang ungol ng isang nilalang na hindi na tao. Ano sa tingin ninyo, mga tagapakinig? Kung kayo si Lira, ipagpapatuloy nyo pa rin bang tulungan ang taong binuhay nyo, kahit na siya na ang sumisira sa inyo? Sa tingin nyo, may pag-asa pa ba siyang makaligtas? I-comment nyo sa ibaba kung anong gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyong ito. Ang hangin sa paligid ay mabigat, parang may buhay. Ang buwan ay tila dugo sa langit, at ang mga aninong nagkukubli sa paligid ng kubo ni Lira ay unti-unting lumalapit. Naririnig niya ang paghingal ng mga nilalang sa dilim, malalim, mabagal at gutom na gutom. Sa gitna nila, nakatayo si Turo, kalahati ng katawan ay unti-unti nang nagiging halimaw. Ang kanyang mga matay pulang-pula, at sa bawat paghinga niya, may usok na lumalabas sa ilong at bibig, tila sinusunog ang hangin. "Lira, lumayo ka," garalgal niyang sabi, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagpipigil. "Hindi ko na kayang pigilan to," pero imbes na tumakbo, humakbang si Lira palapit. May luha sa kanyang mga mata, ngunit may apoy din ang tapang. "Hindi kita iiwan, Turo. Kung may sumpa man, tatapusin natin to ngayon." Sa kamay niya, hawak niya ang isang lumang botelya ng langis, ang huling alaala ng kanyang lola, ang manggagamot na minsan nang humarap sa mga ganitong nilalang. "Sinabi ng lola ko, lahat ng sumpa may pinagmulan at may paraan para putulin." Ngunit bago pa siya makalapit, biglang sumugod si Aling Sabel mula sa dilim. Ang matanda, ngayon ay may anyong kasuklam-suklam, mahaba ang buhok, maputlang balat, at ngipin na parang kutsilyo. "Hindi mo na siya maililigtas. Bahagi na siya ng amin," sigaw nito, sabay hampas ng mahaba at matulis na kuko. Naiwasan iyon ni Lira sa huling sandali, ngunit sumugat pa rin sa kanyang braso. Umagos ang dugo, at sa sandaling iyon, parang biglang nabaliw si Turo. Napasigaw siya, at sa isang iglap, sinugod si Aling Sabel, kinagat sa liig, at sabay tinapon sa lupa. Ngunit imbes na mamatay, ngumiti lang si Sabel habang naglalaho ang katawan niya sa usok. "Hindi mo ako mapapatay, anak ng dilim," ibulong nito habang nagiging abo. "Hanggat siya ay buhay, buhay din ako." Napatingin si Lira kay Turo, hingal na hingal, duguan, at halos mawalan ng katinuan. "Ano ang ibig niyang sabihin?" tanong niya, nanginginig. Ngunit sa halip na sumagot, dumiretso si Turo sa kanya. "Ako ang susi ng sumpa, Lira.
Ako ang dahilan ng pagbalik nila. Kung ganon, sagot ni Lyra, tumutulo ang luha, kailangan kong tapusin to. Bumunot siya ng isang matalim na patalim na ginamit ng lola niya noon, ang balaraw ng albularyo. Sinasabing kayang sumira ng koneksyon ng isang sumpa sa pamamagitan ng dugo ng mailahi ng manggagamot. Nanginginig ang kamay niya habang itinataas ito, pero bago pa niya maituloy, hinawakan siya ni Turo sa kamay. Wag, Lyra, kung gagawin mo yan, mamamatay ka rin, sabi niya, halos bulong. Nakahati na ang dugo natin. Mas mabuti nang mamatay kaysa mabuhay na halimaw, sagot ni Lyra, nanginginig ang labi. Sa isang iglap, dumagundong ang hangin. Ang lupa ay gumalaw at ang mga anino sa paligid ay nagsilabas. Daan-daang nilalang, mga matay nagliliyab, mga pakpak na kumakalampag. Ang huling dugo ng manggagamot, sabay-sabay nilang sigaw. Ang susi ng pagkaligtas o pagkawasak. Napasigaw si Lyra at sinaksak si Turo sa dibdib. Ngunit sa halip na dugo, isang itim na usok ang lumabas at biglang umikot sa kanya. Napahiga siya sa lupa, nanginginig, habang si Turo ay napasigaw ng napakalakas, isang sigaw na parang nagmula sa ilalim ng mundo. Biglang sumilaw ang paligid. Ang buwan ay tila sumabog sa liwanag, at sa loob ng ilang segundo, lahat ng anino ay naglaho. Ang paligid ay natahimik. Si Lyra ay nakahandusay sa lupa, halos walang malay. Sa tabi niya, si Turo, nakahiga, tahimik, mukhang tao ulit. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. Turo, mahina niyang tawag. Tapos na ba? Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang mga mata ni Turo, at doon, nakita niya ang imposible. Sa halip na pula o itim, kumikislap iyon ng kulay ginto. Salamat, Lyra, bulong nito. Niligtas mo ako. Ngunit habang pinupunasan niya ang luha sa mukha, may naramdaman siyang kakaiba. Ang sugat sa kanyang braso ay nagliliwanag ng dilaw na ilaw, at unti-unti itong kumakalat sa balat niya. Turo, ano to? Hindi na siya sinagot ni Turo. Sa halip, tumingin ito sa kanya ng mailungkot at pag-ibig. Sabi ko sa'yo, magkasama tayo hanggang sa huli. Nang tumingin siya muli sa paligid, wala na ang mga nilalang, wala na si Aling Sabel, ngunit naririnig pa rin niya ang mga bulong ng kagubatan. Ang dugo mo ang susi. Napatingin siya sa sariling mga kamay, itim na ang mga ugat, at ang mga kukoy unti-unting humahaba. Napasigaw siya, ngunit walang lumalabas na tunog. Sa salamin ng patalim, nakita niya ang sarili, ang mga mata niya ay nagiging dilaw, at ang ngiti niya ay hindi na sa kanya. Sa huling sandali ng gabing iyon, may maririnig na bulong mula sa gubat. Isang manggagamot ang nawala, isang bagong nilalang ang isinilang. At mula sa kubo, sa ilalim ng maliwanag na buwan, isang babaeng anyong tao, ngunit may halimaw sa loob ang dahan-dahang naglakad papasok sa kadiliman. Makalipas ang gabing iyon, muling bumalik ang katahimikan sa kagubatan. Wala nang halimaw na gumagala, wala nang mga aninong nagbabantay sa dilim. Ang kubo ni Lyra ay nanatiling nakatayo, ngunit wasak ang bahagi nito, tila saksi sa labanang hindi dapat mangyari. Sa unang sulyap, parang tapos na ang lahat. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, may kung anong hindi pa rin mapakali. Matapos mawala ang liwanag ng buwan, hindi na nakita ng mga taga-baryo si Lyra. Ang ilan ay nagsasabing lumisan siya matapos masunog ang kanyang kubo, habang ang iba naman ay naniniwalang kinuha siya ng mga nilalang na minsan niyang pinaglabanan. Ngunit may iilan, mga matatandang albularyo mula sa kabilang bayan, na nagsasabing may naramdaman silang kakaibang presensya sa hangin. Isang lakas na pamilyar, ngunit hindi naganap na tao. Isang linggo pagkatapos ng insidente, napadpad sa gubat ang batang si Nen, anak ng mangingisda. Habang nangunguha siya ng mga kabute, napansin niyang parang may kumikislap sa lupa. Lumapit siya at nakita ang isang maliit na botelya ng langis, ang parehong langis na pag-aari ni Lyra. Pinulot niya ito at napansin niyang mainit pa rin kahit malamig ang paligid. Nang tumingin siya sa paligid, tila may aninong dumaan sa likod ng mga puno. Ate Lyra, mahina niyang tawag. Walang sumagot, ngunit may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Sa paglingon niya, may nakita siyang babae, mahaba ang buhok, maputi, at may mga mata na tila kumikislap sa dilim. Nakatayo ito sa pagitan ng mga puno, nakangiti ng banayad. Umuwi ka na, Nen, sabi nito.
Delikado rito. Napaatras ang bata. Ate, ikaw ba si Lira? Tanong niya. Umiti lang ang babae, sabay nilapitan siya. Ngunit habang papalapit, napansin ng bata na ang mga kamay ng babae ay may mga itim na ugat at ang mga kuko'y matutulis. Nang mapansin iyon ni Nen, napaatras siya at tumakbo. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, may narinig siyang boses mula sa likod. Sabihin mo sa kanila wag na silang bumalik dito. Ang sumpa ay hindi pa tapos. Pag-uwi ni Nen, isinumbong niya ang nakita, ngunit walang naniwala. Ang iba ay nagsabi, baka guni-guni lang iyon dahil sa takot. Ngunit noong gabi ring iyon, ang ama ni Nene ay nakarinig ng mga yabag sa bubong. Pag-akyat niya, wala siyang nakita kundi mga bakas ng paa na tila sa babae, ngunit may marka ng kuko sa dulo. Samantala, sa kabilang dulo ng kagubatan, isang lalaki ang naglalakad sa dilim, si Turo. Siya. Buhay. Ngunit hindi na siya ang dati. Wala na ang galit sa mga mata niya, kapalit nito ay isang kalungkutan na tila walang katapusan. Bitbit niya ang isang lumang patalim, ang parehong ginamit ni Lira para tapusin ang sumpa. Sa bawat hakbang niya, iniisip niya kung totoo bang tapos na ang lahat o kung may kapalit ang ginawa nilang sakripisyo. Dumating siya sa kubo ni Lira o kung ano na lang ang natira rito. Sa gitna ng abo, may nakita siyang mga halamang muling tumutubo, mga halamang gamot na hindi na dapat buhay. Isa-isa niyang hinawakan ang mga iyon, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Turo, bulong ng isang tinig na pamilyar. Napalingon siya. Si Lira. Ngunit iba na siya. Mas maputla, mas tahimik, at sa ilalim ng kanyang mga mata, may dilim na parang usok. Hindi mo dapat bumalik, sabi nito, may lungkot sa boses. Hindi kita kayang iwan, sagot ni Turo, lumalapit. Ginawa ko ang lahat para mailigtas ka. Hindi mo ako nailigtas, tugon ni Lira. Pinag-isa mo tayo. Ngayon, pareho na tayong hindi ganap na tao. Napaluhod si Turo, halos maiyak. Kung ganoon, ano pa ang natitira sa atin? Ang gabing ito, sagot ni Lira. At ang sumpang magbabantay sa lugar na to, para walang iba pang magising. Lumapit siya kay Turo, hinawakan ang kanyang mukha, at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, sumiklab ang hangin. Ang paligid ay muling nagdilim, at mula sa lupa, sumulpot ang mga ugat na kumikinang sa dilim. Niyakap siya ni Turo sa huling pagkakataon bago siya lamunin ng mga ugat at maging abo. Nang maglaho ang usok, wala nang Lira. Wala na rin si Turo. Ngunit sa sumunod na gabi, may nakita ang mga mangingisda sa ilog, isang babae, nakatayo sa tubig, nakatingin sa buwan. Akala nila, isa lang itong multo ng matagal nang nawala. Ngunit nang tumingin ito sa kanila, nagliwanag ang kanyang mga mata ng dilaw, at sa isang iglap, naglaho siya kasabay ng hangin. Simula noon, may mga nawawalang hayop sa paligid ng kagubatan. May mga nagsasabing, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang tinig ng isang babae na kumakanta, malambing, malungkot, at nakakatindig balahibo. Sa baryo, kumalat ang kwento tungkol sa bantay ng gubat, isang nilalang na dating tao, ngunit ngayoy tagapangalaga ng hangganan sa pagitan ng mga buhay at ng mga nilalang ng dilim. Sabi nila, kung maririnig mo ang kanyang awit, huwag ka nang titingin. Dahil sa sandaling magtagpo ang mga mata ninyo, magigising muli ang sumpa. At hanggang ngayon, may mga nakakarinig pa rin ang tinig ni Lira sa hangin, parang bulong ng babae na may pinagsisihan. May kapalit ang bawat kabutihan at minsan, ang pagtulong ay paraan ng kapahamakan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Lira, gagawin mo rin ba ang ginawa niya? Pipigilan mo bang tulungan ang isang nilalang, kahit na alam mong baka ikaw ang maging dahilan ng pagbabalik ng dilim? I-comment nyo sa ibaba kung gusto nyong malaman ang kasunod ng kwento ni Lira, dahil baka hindi pa ito tapos. Sa likod ng kamera, maririnig ang mahinang tawa, isang tawang pamilyar, malamig at pabulong mula sa dilim. Ang sumpa ay nagsisimula pa lang. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe.